Sa imo liwat o ginadangog namon, ini nga matilion o Diyos sa imo. Iyon sa pagpamati, iyon o Diyos pag binagbinag, sa mga pulong na amon ginapamatian karon nga adlaw. Kag ini nga mga pulungon na naggikan sa dalang kasulatan, hindi ini ordinaryo lamang nga mga hambal, kundi ini mga sinulat, balaan nga mga pulong nga ang naghuman sini amo ang maalam kag nagaisahanon niya Dios para isulat pagi sa tinta sa papel agud mabasahan kag mabatian tagtag sa kamay dulungo. Kani amay sa siningan law kami nagapangamuyo kang among kabuhi imo padalaan sa matahong nga mensahe. Karon nga adlaw nagakinahanglan ang among kalag ay ang among kalago Dios nagakinahanglan sa pagdaon nga espirituhanon. Gani sa siningan nga aga Diyos ka na nagpakikhambal sa amon. Diyos ka ginong nakaitalo at nakakita sa among kinanglanon. Gani sa siningan nga agaw Diyos, gamit ang imong kubos nga lagad. Magahapla si kamot maghatag kaalam Ginoo. Nang ining mga pulong na nagagawa sa bibig sa imong alagad. Amo siya ang imong kabubuton. Kag amo man siyang pagkaon sa imo nga mga katawhan. Salamat o God sa siningan nga aga. Pakamayuha kami, samtanghal kami sa sining nga mga pagsimba. Dayon ka nga magalihok sa among tunga, nagapamatuod, nga buhi ka nga Diyos, nga among ginasimba, kay mabatsagan ka namon, at subong man, padayon ka nga magalihok, at ipasagahay ang imong espiritu sa among katunganan. Sa imong tanan nga himayaw Diyos, ginabalik namon sa ngalan ni Jesus. Ang tanan magsiling, Amen. Praise the Lord. Palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Ayaw nga adlaw. A nice day. Praise God. Kay nakalambot kita sa sining pagtililipon na wala sing sablag. Nakapungko kita sa pulungkuan na wala sing bayad. Nakasimba kita sa Ginoo. Praise God. Nga libre lang ang iyang presensya. Pagyari kita karong adlaw, ululupot kita nga maghatag sa atong tinion, sa atong kaugalingon bilang halad nga buhi sa Dios nga atong ginasimba. Ang atong himon karong adlaw, ihalad ka ang atong kaugalingon, itugyan ka sa Ginoo, kag ang Dios na amo ang bahala. Kung ano ang himuon niya sa aton, ang importante na halad ka na sa iya ang atong kaugalingon. Ini nga doog masami nga nagapinitaay kita labi na sa adlaw sa Domingo ang tanan nga mga utod pagkatapos sa ilang mga ulubrahon, pagkatapos sa ilang mga hilikoton niyan amo nang adlaw nabayaan na nilang ilang mga hilikoton upon mga ulubrahon kag magapadulong sa balay sa Dios lamang sila magahatag sa tinion para dayawon nila ang Diyos ilang kabuhi, para simbahon nila ang Diyos Espiritu kag kamaturan. Abo ini ang nagakahanabo kag masami nga ginahimo sa mga katawhan sa Ginoo. Gani ato dinhi himuon sang masunson kay ini ginapangita sa Diyos ang ato mga tinion para simbahon siya kag alagaron. Praise God. Gani sa siningan law. Amen. Magdadala kita sa mensahe nga nagasiling paglaom sa wala ginalauman. May paglaom sa wala ginalauman or maglaom sa wala ginalauman. Praise God. Aron nga adlaw, tama ini ka-importante agnamit nga mga pulong ang atong mabatian. Praise God. Kaya kung magsiling kita paglaom, niyan, amuning nagahatag sa atong kalipay, kusog, mga kauturan, kung ang kada isa sa aton may ara paglaom. Dahil nagapati kita, ang Diyos nga atong ginasimba sa siningang aga, amo siyang atong paglaom, amo siyang mga kauturan, ang nagahatag sa atong sing paglaom, kag siya man ang sabat sang tanan, kay ang Diyos mga kauturan makasarang kaggamhanan.
Atong palakpakan ng Diyos sa ining mata. Hallelujah! Kani ang istorya nga atong nabatian. Isa ka tawo nga piyang yang iyang ginahimo sa bukos niyang kabuhi. Halin sa iyang pagkatao, amo lamang ang pagpakilimos. Praise God. Halin sa nga tawo, tubuan sa sang kusog, nagadako siya makauturan. Ang iyang trabaho, amo ang magpangayo lamang sa limos. Amen. So ini nga tawo, nagahandom lamang kag makabaton sa mga butang pagi sa mga ginahatag sa iya. Amo na nga iyang pagpanglimos mga kauturan mapuslanon. Kay sa dira nga mangayo siya sa limos, pagalimusan siya, tagaan siya mga kauturan. Ang nagahatag sa iya itong mga tao nga nagaagi pasulod sa templo, mga tao nga mga sumilimba. Kita tanan nga ari diri sa sini nga kagahon, mga sumilimba sa Dios. Praise God. Ginahatag ta natong tinion sa pagsimba dira sa buhi nga Dios. Amen. Kag ining pian mga kauturan, mahimo nakabati man sa pulong. Praise God. Bagod ara man siya sa pertahan sa templo, nagabantay kag nagahulat sa mga nagaagi kag iyang ginapangayuan sang limos. Alin sa Lunes, tugtog sa Domingo, amo na niyang trabaho mga kauturan. Kag sa malawig nga mga tinuig, amo lamang ining ginahimo niya magpangayo para lang makabakal sa pagkaon kag para man mabuhi. Praise God. Hindi malain nga maghimo sa nabo sina inabangod may balatian o may ginabatyag siya. Pero kung maayong lawas naton, mahuya man kita nga amo nang ginahimo isa ka tao ang magpangayo sa bilog niyang kabuhi. May rason na magpangayo siya is bangot kay may ara siya ginabatyag. Hindi siya makalakat, hindi siya makakarto kung hindi siya paghakwaton sa iyang pamilya, at hindi siya makakwarta kung hindi niya paghimuon ang magpanlimos. Amen. Sa matahong na portahan siling sa Biblia, dira siya ginabutang. Beautiful ang templo. Kay amo nang lugar nga iyang ginahamtangan sa diin ang tanan, dira nagaalagi. Praise God. Kag sa iyang kaugalingon, ang nagalipay sa iya at nagapabakod, amo ang kwarta na nabaton niya. Abot silingon, makabulig ang kwarta sa tao, makapalipay sa tao man, kag nakapabakod sa iya para tiyagon bangod sa kwarta na iyang ginabaton adlaw-adlaw. Pero wala gid sang may nagsiling sa iya nga nagasiling, may paglaom ka pa nga makalakat ikaw. Walang isa nga nagasiling sa iya, may milagro pa nga matabo sa imo. Magsiling taganik templo, no, tangay sini. Ining church, ang unod sini, amo ang mga tumuluo. Kag kung may ara dira isa nga pangayo, kanay sining tao nga piyang nagapanglimos, siguro kanay naton, makalaygay kita sa iya kung makahambal nga magasiling, Brad, sige lang, himuha lang imong trabaho, pero hindi kit pagkalimti nga magalagad sa Diyos, kaya ari ka naman sa templo. Ara ka man sa puwertahan, kalapit lang. Pwede ka makahatag sa iyong oras, ihatag mong imong tinion sa pagpamati, sa pulong sa Ginoo. Praise God. Pero walang isa nga nagasiling, isa kadlaw, makalakat kagid. The high priest, the lawyers, the Pharisees, and Sadducees that pass by. Pero wala din naghatag sa iya sang paglaw or encouragement, mga kauturan, nga makalakat ka pa. Di sana mga manggaranon nga nagasulod sa templo para magsimba, wag din nakahambal. Sige lang, pangamuyo lang, kaya ang Diyos magakaluoy sa imo. Kaya ilaya ginahimo, sining mga tao nagalagi sa iya, ang ilang konsentrasyon niya, makasulod sa templo,
makasimba o ano mang ginahimo nila sa sulod. Amo na. Nawala gid nila gin tagaan sang bili ang isa ka tawo nga nagakinahanglan sang dakop nga bulig. Nawala gid nila gin tagaan sing gugma ang tao nga nagaanto sa iyang sitwasyon. Kada adlaw nag-expect ining lupog mga kauturan o kunang piyang nga dako ang iyang limos nga mabaton. Amo nang expect niya sa iyang kaugalingon. Nagalaom siya nga may madamong magahatag sa iya na limos. Kung gabi mga kauturan, bago siya magatulog, sa iyang huna-huna, tani buwas, mga limos naman ako, makabato naman ako sa dako na limos. Sa adlaw kag sa gabi, ang huna-huna sang tao, tangay sini, amo ang limos o kwarta niyang pagabatunon sa mga tao nga nagahatag sa iya. Kung kaysa ang atong una-una mga uturan, nagaguot lang sa isa kabagay. Sa isa kabagay mga uturan, nga siling mo, makabulig sa imo. Amo siyang magahatag kasulbaran sa imo mga problema. Kangay sining lupog, kwarta lang permi, katang mga tao niyang ginapananaw sa iyang pananawon, nga mong makabulig sa iya. Wala gid niya ginatanaw ng iyang kaugalingon, pwede galit buligan, sang makasaraw na makabulig sa iya. Kag luwas, kag isa pa, ang makabulig lang gani sa iya, kung tani sa iya, praise God, amo siya ang iyang pinsaron. Kag ang dapat iyang pinsaron kung tani sa iyang huna-huna, amo ang Diyos. Praise God. Pero wala sa iyang huna-huna, kabisan ang kayuhan, gusto siyang mag-ayo, pero wala sa iyang huna-huna, makauturan na mag-ayo. Okay lang sa iya, nga piyang, tuktog, nga nagakabuhi siya. Ang para sa iya, makabaton lang sa limos. Bisan piyang, basta may limos, okay na sa iya. Praise God. Mga kauturan, kung hindi na pagpasang karoon ng atong una-una, ang atong ginapaminsar, di na lang na permi. Margani siling sa libro sa Romans, magkuhanin niyo ang inyong mga painumin. Praise God. Hindi ka mo maghuna-huna sa mga butang-butanon, kundi ipahamtam ninyo ang inyong huna-huna sa ibaba. Sa aton pa, pinsaron man naton na may Diyos. Pinsaron naton nga kabuhi ikabri sa kalibutan. Hindi tungod sa atong kusog at pagpaningwa, kundi ang Diyos na nagahigugma sa aton, nagabugay sa aton, at nagakaluoy adlaw-adlaw, nga dapat paminsaron naton ng iyang ginahimo sa aton, mga kauturan. Dako kaayo nga ginhimo para sa aton ikay. Palakpakan nato ng Diyos. Praise God. At tutuod lang, daw wala gid siya nagahandom nga mag-ayo. Sino sa inyo wala gahandom mag-ayo? Yara daw wala. Ay, butsi ng tanan, gahandom nga mag-ayo, kung may palatiyan. Praise God. Ini nga tao, ay nagahandom nga mag-ayo. Kaya kung naghandom siya nga mag-ayo, sa iyang sitwasyon nga pungko lang nga mapungko hasta maghapon, mintras may tao, aral na siya, kamo ng kamot, layo pa makita niyang mga makadto sa templo, ginahimutara na niya, kag ginakilatis niya, ginatanaw ang bulsa bala gabukol, kung ano mga nagasunod sa naong nalya, kaya simple ang mga obra niya eh. Ginatanaw ang mga taong magasunod. Kung sa aton sitwasyon, huwag ka na balagahandong nga makalakat? Huwag ka balagahandong nga makahimuman sa maayo o makaburig sa imisi kapariyo? Amo na lang balay ng butang nga nagustuhan mo kaga himuon sa bugos mong kabuhi? Samtang may madamo pa nga nagakinahanglan sa imo. May madamo kang dapat himuon nga pagkahimuon para makaburig ka, makasuporta ka. Kaling, inipiyang, may man nahimo. Kay piyang siya. Gustuhon niya man na makaburig. Huwag siyang ibulig. Amo na yung paglimos niya, makabulig sa iyang panimalay. Pero, dapat, ang pinsaron niya, kung paano siya makahalin sa sitwasyon, no? Nga nagagapos sa iya, eh hindi siya makahimo sa mga ibang mga
buluhaton, bangod kapos siya sa iyang sitwasyon. Muna pasalamatan ang Diyos, makauturan nga kita, nasapuan niya. Nasapuan niya ang atong kabuhi. Ay sa una, ano ba lang background sa atong kabuhi? Ba? Halin man ta sa kalibutan. Ang atong kabuhi, hindi man mapuslan. Ang atong kabuhi, makauturan. Ang nalipay lang sa atong kabuhi sa unang malain, amo ang yawa. Ay malain man siya eh. Pero ang Diyos, kung magtanaw, nasubuan sa imong sitwasyon, ay hindi mapuslan ang imong kabuhi. Hindi mapuslan sa imong isig kapariyo. So hindi ka dira magpabilin. Hindi ka magpagapo sa sitwasyon na amo sina. Kay wala gid sang maayo nga bunga o madulot ina nga mabuhat. So man daranon, o ang pian makauturan, kung naghandom lang siya kung tani, nga makahalin sa sitwasyon nga amo sina, dugay na siya nag-ayo. Dugay na siya nag-ayo. Galing sa bungog niya, kwarta, pag-ayo. Kung tani ang sa una-una niya, saan ko mag-ayo? Sinong makapaayo sa akon? Kung ako na kung tani, dugay na siya nakalakat. Kaya nga, permi na daagi si Jesus Christ sa purtahan na matahong, pasulod sa templo. Para ano, magpanudlo ka nga sini. Nakita niya si Jesus. Nga nag-aagi, dira, mahimo na ngayon ba siya sang limos? Or basi, no? Hindi niya kilala si Jesus, amo na wala ang ayburik, it's Jesus. Pero tiyang ginhimo sa atong Ginoo sa iyang kapanahunan, kaangay sini. Damo na silang mga ginhimo nga mga kayuhan, milagro, makauturan. Praise God. Or basi wala lang siya masiplatan sa atong Ginoo, kag ginbulikan. Pero daw imposible. Aras sa lagyan, di siya makita. Kita siya kung sa akon, makauturan. O galing, no? Wala lang din siya interest nga mag-ayo. Kaya ang iyang interest, kwarta. Makakwarta lang siya, ipay na siya. Praise God. Makakwarta lang siya, happy na siya. Ano lang yung kalipay? No? Kung kaysa ang tao sa material na buutan, grabe ng kalipay niya, makabato ng material, okay na siya. Daw, nalambot na niyang pinakapunta sa kalipay na iyang pinapanta. Sabi no? Amo na gali kung ang pulong sa Diyos hindi ka mabatian, may kulang pa sa imong una-una. May kamaturan pa nga wala mo mabatian. May mga pulong pa nga magahatag sa imong paglaom. Sa pulong sa Diyos, dira naton mabatian kag makita ang mga butang na nagikan sa Ginoo nawala sa imong una-una kag hindi mo mabatian sa baba sa mga tao. So ini nga tao nagka-interes sa material na butang. Kag wala sa sang interes sa mga butang na iya sa Diyos. Kay kung lupog siya, kay araman sa puwertahan sang templo, pila naman ang katikan kadto siya sa bangko, makapamati na siya. Para sa inyo, kung wala ka interes magsimba, magpamati sa pulong sa Ginoo, ato kasi mo balay. Diba? Pero pag may ara ka gugma mamati, no? Bisa ka katingalang tao, nga rin man ko simbahan man. Para ito sang Bible study namon sang ang Wibis. Tingala si Chayang nila. Makatugid siya sa balay ni Suunlos, iyang anak. Galing kaya mo ito, may Bible study. No? Kung sa mga butang na wala natin ginaka-interesan, no? Praise God. Amo itong mga butang nga kung isa makabulig sa aton. Basta maayo lang ang mga butang. Siling niya, nagdamko ko. Nga nagakat ako sa layo-layo na kalatuan. Pila lang edad ni sa ingila ito? Sobrang nagsinta. 87. Medyo hindi na sa kabati. Ang baba na lang ako ng ilabantay. No? Ang baba ko magtikabog ng ilabantay niya. Kaya hindi sa kabati mayo. Pero sa iyang testimony, naglakat sa layo-layo, sa iyang damgo, pag abot dito sa punta, nakita niyang Ginoo.
Pag sa nakita niya ang Ginoo nagsiling sa iya, niya balik to anay sa imong ginhalinan. Balik to anay sa imong ginhalinan. Siling ko chay, ay purpose ang Diyos sa imong kabuhi. May plano. Kaya ba mga kauturan, timing nga nakakadto siya kag nakaten sa Bible study. Amo na siyang kabubuton sa Dios na wala sa imong guna-guna. Na makabati ka sa pulong sa Ginoo. Hindi disgrasya. Once nga makabati ka sa pulong sa Ginoo, hindi disgrasya. Kaya ang nagaka-disgrasya, nagakabali, nagakapilas, nagakalamatay. Ang pulong sa Ginoo, once mabatian nimo sa imong kabuhi, hindi disgrasya, kundi grasya. Grasya sa Dios. Kaya nga, ang mabatian mo, pulong sa Dios na nagalaykay sa aton tanan, sa atong kabuhi, na mo siyang nagahatag sa aton sing paglaom para maglaom kita sa Dios na aton ginasimba subong kag nakilala mo sa imong kabuhi. Kung hindi mo mabatian ang pulong sa Dios, wala kasing paglaom. Kaya ang paglaom, aralan sa pulong na ginatudlo na ginawani sa aton. Pamatian mo ng hambal sa tao, kung tinarso, makakadlaw ka. Kung subo, makahibi ka. Kung way pulos, manyamid ka. Ano pa? Kung bagay sa imong ginahambal, malipay ka. Kung dayawon ka, mamati ka bagay. Pero inatanan ng mga hambal sa makauturan, iya na hambal sa tao. Pero kung pamatihan mo, ang pulong sa Diyos, hindi makatrespasser ang hambal sa tao sa pulong sa Diyos. Anong sining sa John? Ang pulong sa Diyos, matuod kag masaligan. Hambal ang tao sa imo. Hindi mo dayon pag-aksiptar o kuntuhan o patihan. Kasi hindi natuod ang ginambal. Pero ang pulong sa Ginoo, matuod kag masaligan. Wala nagabalik na hindi matuman. Wala sa ginhambal ang pulong sa Ginoo, matabo gid. Magapati ka sa pulong sa Ginoo kung may pagtuo ka na sa iya. Paano ka magtuo sa pulong sa Diyos kung hindi ka mamati? Kaya ang pagtuo, nagikan sa pagpamati. Sa pagpamati, sa pulong sa Diyos. Kung may pagtuo ka sa pulong sa Diyos, tanan na ginhambal sa pulong sa Ginoo, pwede mo lauman. Gani, ang paglaom sa tao sa pulong sa Diyos. Praise the Lord. Kung hindi mo pag-interesan ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, hindi mo mangkon ang mga paglaom naging aman sa Diyos sa kabuhi mo. Amo na kung maglaom kita sa Diyos, praise God, damo blessing na nagawlan. Tangay sa ginambal sa Proverbs, salig sa Ginoo. Sa bugos mong kusog, bugos mong nauna ang tagipusoon. E once kung himuon mo ang amo sila, bukos na pagsalig sa Ginoo, praise God, ang Diyos magabalos sa imong mga pagsalig sa iya. Pero kung why ka nagatuo, why ka nagsalig sa Diyos, mapauturan, amo nang siling, without God, we can do nothing. Kapag abudlay ka, kapag abuhi ka sa kalibutan, makakaon ka paagilan sa imong kusog at panimuha. Praise God. Pero kung partner mo ang Diyos sa imong pangabuhi, sa imong trabaho, sa imong negosyo, niyan ang kauswagan makita mo. Kaya nga ang Diyos, among nagapauswag. Ang Diyos, amo ang nagabuhi. Ang Diyos, amo ang nagahimo sa dalagkong butang kag maiwat ng mga butang na wala mo pa makita. Amen. Palakpakan nato ng Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! I tell you, ang priority sa pobre is money. Adamo sa mga pobre o imol, ang priority money. Amo nang ginauna nila mga kauturan. Sining sampiang, I don't care. Bisan piang ko. I don't care. Kung kadlawan man ko nila, I don't care. Nga mo ni sitwasyon ko. Basta may money lang. Sabi no? Kaya sa Christian, mga kauturan, hindi tayo malipay. Nga kung tinto na ka sa atong ginahimo o kung sa atong kabuhi,
May mga pwede pang may himuon ang Dios sa atong kabuhi. Sa imo sitwasyon o kahimtangan subong. Labaw, dako, nga pagahimuon ang Diyos sa imong kabuhi. Praise God. Ito magkontento nga ang kabuhi ka. Diba? Sino sa inyong kontento na lang nga sining pagani isang kanta, isang kahig, isang tupa. Bahala tayo pagkahig mo, tabungos nga tulokon. Kaya isa ka tabungos, pilak sa akong unod sina. Ngayon mo. Ang lain ng pag isa kahig, isa ka tabungos nga pa, ay kaya mo ng delikado. Namigid siya kada kahig, may tulokon kagid. So hindi ka magkontento sa isa ka kahig, isa ka tuka. But silingon ang pangabuhi o nakalibutan, hindi ka magkontento nga isang toothpaste, hindi ka nakapanat-brush. Ang uwel ko gani ng ginausar. Ginawa ko ng kaipit-ipit para dugay maubos. Pero maubos, gid siya kay ginausar. Pero ti anxious nagahatag ng gihapon. Abot silingon, balaan sa Diyos ang atong mga kinanglanon. Balaan ka natin ugali mo nagakinanglan sa mga material. Mga bukan para sa atong ugali mo. Praise God. So hindi ta magsiling nga, I don't care. Bahala ka da. Sa imo lang kami kay ti gwapo man kagwapa. Pabugal tagid lang katahom naton. Ano man ko sa ulaman, hindi ko palaway sa totoo lang. Subong lang ko naglulaway. Hindi ta pagpabugal atong ugalingon, hindi nagitaya mapiang. Mapiang. Abot ang adlaw. Praise God. Ma-deform ang aton lawas. Nang subong daw muskulado, abot ang adlaw. Makauturan. Di ka mo maglayuanay, di palito. So, hindi ka pwedeng ipabugal, kanang siningpiang, bahala na da. Ano man ihambal sa tao sa ako, basta kay, ginapabugal niya kwarta, hindi ang Diyos. Ginapabugal niya ang kagalingon, makauturan. Hindi ang bugay sa Diyos. Ano ipabugal ka, makauturan sa atong kagalingon? Sa totoo lang. Ikaw lang nagpabugal sa imong kagalingon. Pero sa iban, ay waay ka. Pananaw nila, ay waay ka. So ang atong kagalingon, hindi taglit pwede ipabugal. Kaysa pananaw sa iban, ay waay ka. Kung ang Diyos magtanaw sa imo, anong sila niya? Mayo ka. Wala sang isa na matarong sa tubangan sa Ginoo. Wala sang nami. Ginpanami lang kita sa Diyos. Kaya ang Diyos nato nami. Amen? So una, palaway man ka. Patanan nga, bisyo, ara man sa aton. Kadula lang na, bangod, kilala ta si Kristo, kaya hindi bisyoso si Kristo. Hindi palaway. Nag-adapt ang iyang batasan nga nami. Ano ang Diyos? Holy. Amo nang kabuhi mo subong holy. Alina sa iyang makauturan. Kung wala ka sang sulundan, ang atong kabuhi, hasta subong, vertical line. Waay makauturan. Praise God. Pero salamat sa Ginoo. Isa kadlaw, nag-agi si Pedro kag si Juan nakadto sa templo pagkakita sa piyang. O gahabok ang bursa. Ay nga si Pedro mga kauturan kag si Juan, Apostol Pedro, mga profesional ni sila nga fishermen. Mangingisda, may mga tao, may bangka. Pero wali ka agis lang mga tao ha. Pero nagmanggaranon kung nahimo materially. Pagkakita sa manggara asang piang, rapit na lang sila madua. Gintulok nila madua. Una nakita gid nilang piang, naka-plaster na, naka-plaster gid. Gintulok man sa piang ang duha nga nagatulok saya. Tulokan sila. Pag nagapaminsar ang piang, kung kilala magid niya si Pedro kag si Juan, ay na. Makatsamba na ako si negosyante dani. Basta mangisda ka ni, negosyante ka na na. Tamba kay may negosyante. Iba, ikos mikron. Kaya mo nang huna-huna, unod sa una niya, limos kag kwartal permit. Pag sampot sang duha, siling ni Pedro, tulok sa amon. Isiganan niyang piyang, tulok sa amon. Tulok mo mga kautulan ng piyang. Kung ikaw gisiganan, nagkapakilmos ka, ano yan sa mauna mo? Siguro makasili ka. Adi na. Amo na niya. Ipatulok na ko. Kung silingon may ihatag na ni. Sa una-una niya, amo gina. Kasi masiling ang piyang, ilaihan ang ihatag na sa akong man. Nga, patulok ko nilaw.
Pero, lain sa iyang una-una, ang ginhambal ni Pedro. Anong siling ni Pedro sa iya? Kahit ko ay sila. Ako, kami, way kami kwarta. Isang pila kagulawan. Way kami. Ito ron, reaksyon sa piang ay imol manggalipin. Ay wahay manggalipin. Diba? Itsinganan siya na, way kami pila kagulawan. Praise God. Siguro, una-una sa piang, sige ito kumod sa sulod. Gahambal. Waay minipin. Tagad papatulog-tulog. Pisik na kami sa laway ninyo. O si Pedro, why don't hambal? Insupunan ni Pedro, ang iyang hambal. Pagkatapos nga wala siya, pilak kagulawan. Pero, ang ari sa amon, o ari sa akon, ni Pedro, ihatag ko sa imo. Ang ihatag ko sa imo, amo ang ngalan ni Jesus. Praise God. Sa ngalan ni Jesus, silingat tindog, kag maglakat. Paghambal ni Pedro, why pa siya makatindog, kag maglakat? Kundi gipuyatan ang tuon niyang kamot ni Pedro, kag dira ang iyang mga buko-buko, nagbakod ang iyang mga tiil, mga uturan, nagbalik ang kusog. Sa ngalan ni Jesus. Lakat. Nagtindog siya mga uturan, nagbasok na yung tuhod kag mga buko-buko, niyan, nagtumbo-tumbo siya mga uturan, kaya nga, sa bilog niyang kabuhi, bag-o lang siya nakatindog. Nakatumbo-tumbo pa, nagdayaw sa Diyos, nagpasalamat sa Ginoo, nagpakadto pakari, nagsulod sa templo pag kay Pedro kag kay Juan, ang mga sumilimba ang mga tawara sa sulod. Natingala kag nakakita sa iya nga nagasiling, kimpi bala amo nang lupog nga dira sa buhat. Anong nabaton sa lupog mga uturan o kumpiyan? Hindi lang kwarta, kundi ang ngalan ni Jesus Christ. Hallelujah! Ang nabaton niya, ang ngalan ni Jesus, siling ni Apostol Pedro, ang ari sa akong ihatag ko sa imo, in the name of Jesus Christ. Kindog kag magakat, nakalakat siya mga uturan, bangod sa ngalan ni Jesus. Hallelujah! The name above every name. Ang ngalan ni Jesus, labaw sa tanan nga ngalan. Kani sa silingaga, kung kaysa ang wala mo ginapaabot sa imong kabuhi, amo pang mabato mo. Ang wala mo ginapaabot, nabaton mo karong adlaw. Kadako pa sa ginapaabot mo, ang nabaton mo. Anong butang ang wala mo ginapaabot, nga mong nagabot sa imo? Sa imong kabuhi, ano si Jesus? Sinubra sa aton, ang nataw kita sa kalibutan na tubuan sa buwan, na nagasiling sa ato kong galingon, masimba ko sa Diyos. Makadto ko sa simbahan, ihatag ko akong kabuhi, ialagad ko sa Ginoo, ipagamit ko sa Ginoo. Sa tutuod lang, ang atong una-una, wala. Sa ngalan sa Diyos. Why kita si panahon, mga uturan, nga maghatag sa atong tinion sa Diyos. Amo na nga sa isa kadlaw, gintawag ka sa Ginoo. Ini nga butang, wala mo ginahandom sa imong kabuhi, pero nagabot sa imong kabuhi. Ini nga butang, nga nakilala mo ang Diyos sa imong kabuhi. Anong nabato niya mga kauturan? Nga butang nga wala niya ginalauman. He received totally hell. Nag-ayos siya. Nga nag-ayos siya mga kauturan. Kaya ginbato niya ang ngalan ni Jesus Christ. Totally hell. After more than 40 years, napian siya. Nakalakat siya o nag-ayos siya. Pinabangod sa ngalan ni Jesus. Amen. Do ano kagamhanan ang ngalan sa Ginoo? Perti kagamhanan, pati balatian niya, ginayo ni Jesus. Bisan niyawa sila sa Biblia, nakakurob sa ngalan ni Jesus. Bisan pa sa ngalan ni Jesus, ang mga patay, mabanhaw. Ang mga bulag, makakita, ang bumur, makabati, ang lupot, makalakat. Ang tanan ng mga balatian, kuning ayuhon sa ngalan ni Jesus.
Nakauturan sa ngalan ni Jesus, pwede kang maluwas kung imong patulong sa imong kabuhi. Ang imong panawagan sa Ginoo karon nga adlaw sa imo. Ang ginalauman mo, hindi makabulig sa imo. Ang mga butangan sa kalibutan, hindi makaluwas sa imo. Gani ang una-una sa tao, nagaguot lamang silang mga butang diri sa kalibutan. Pero kung ang imo una-una, bayluhon mo, ibutang mo naman sa Dios ang imo una-una. Makita mo ang madamo ng mga butang nga pwede mong datunon, kag pwede magalambot sa imo. Gani ang mga butang nga wala mo ginalauman, may paglaom ini sa imong kabuhi kung ang Dios na amo ang ara sa imong kabuhi. Palakpakan nato ng Dios sa kauturan. Praise the Lord, hallelujah. Ako pa sa kwartang nabato niya, kay nga man ang kayuhan, hindi mabakal sa kwarta. Ang atong presidente, una si Marcos, damo kwarta, presidente sa Pilipinas, pero patay siya. Mahimo, gigamit ang kwarta niya para magsumpunan ang iyang kabuhi. Pero huwag ginasumpun ang kwarta sa iyang kabuhi. Nagawig siya sa kalibutan, patay na siya. Pero ara lang gihapon siya kay ginbalsamar siya. Ara lang siya, pero patay. Kung siningon, na-preserve ang iyang lawas, bangod sa bulong, sa kwartang ara sa iya, pero ay na nagaginawa. Kita gin-preserve sa Dios diri sa kalibutan, hindi sa kwarta, hindi sa mga butang ari diri sa kalibutan, giproteksyonan kita. Kung nga nag-edad kita sa amo sina kataas subong, hindi bangod sa kwarta, hindi bangod sa mga ginakaon naton nga mga vitamins, hindi bangod mga kauturan sa atong paghalong, kundi sa paghalong sa Dios sa aton. Gin-preserve para kita sinsugo, ginhalongan kita, nga hindi maamo kung mapatay. Pero kung takla na, ng Diyos magabawi sa aton, pwede nakasarang mahimo. Pero mentras kita buhi, mga kauturan, pwede pa supunan sa Diyos. Ang atong kabuhi kagay ni Zechariah, 15 years, na nabuhi siya sa kalibutan, inabangon ang Diyos, nagsupon sa iyong kabuhi. Kung gusto mo mag-edad, isa kagatos, subong 50 ka, himuon sa Diyos, kasi ang tag-ila sa atong kabuhi. Pero kung ang imong kabuhi, ilikaw mo sa Diyos, ipanlayo mo sa Diyos, magalipot ang imong kabuhi. Palakpakan nato ng Ginoo. Praise the Lord, hallelujah. Kung batunon naton ang ngalan ni Ginoong Jesus, may paglaom kita. Praise God, batunon tayo ang ngalan, pagi sa pagtuo, kaya ang ngalan ni Jesus is the cure, is the answer. But silingon, kung anong kinanglanon mo, ang ngalan ni Jesus abang sabat, kung may kalatian ka, ang ngalan ni Jesus abang bulong, tanan, ara, sa iya, hindi ka na magdalagan kay kusino, hindi ka na magkatukunin para mga yubulig, o galan ang ngalan ni Jesus. Sining sa Jeremiah 33 verse 3, panawag sa akon, kag ako magasabat sa imo, kag magapakita sa mga galantong butang, kag maiwat ng mga butang, na wala kanino makita sa imong kabuhi. Ang mga butang na ginahandom mo, huwag mo pa na makita, kag magaton. Pero magalambot ina siya sa imo kung magtuo ka sa iya. Praise God. Kaya pwede niyang ihatag ang imong handom sa imong kabuhi. Pwede niyang ihatag mga kauturan. Kung ano ang imo ginapangayo, bangod sa iya, makasarang siya. Kaysa Diyos, ang tanan, posible. Praise God. Kani sa siningaga, ukigid nga nagalaom ka. Kaya ang nagalaom, may ara pagabatunon. Pero, may dako nga mabaton ka sa wala mo ginalauman. Praise God. Sa mga makauturan, ang wala ta ginalauman, praise God, mahimo, magabot ini sa aton. Kay nakabubuton sa Diyos. Ang mga butang na wala ta ginalauman, mag-aabot sa aton, ang unang sorpresa sa Diyos. Kaihatag sa inyo. Sorpresa na. Surprise. Kaya sila sa Jeremiah, God is a God of surprise or surprises. May madamo siyang sorpresa, mga kauturan sa imong kabuhi. Hindi mo ni makuha mga sorpresa sa kalibutan, dalag po mga sorpresa. Sa Diyos lamang, mga kauturan. Ephesians 3 verse 20 nagasiling, He can do beyond our need and expectation. Makahimo siya, mga kauturan, labaw sa inyong mga kinahanglanon, kag sa inyong gina-expectan. Ano ng Diyos na itong ginalagad? And show the great and mighty things which thou knowest not. Kiling sa ulo. Amen.
Ang Diyos nga itong ginalagad, God is the God of hope. Don't lose your hope. Ipaglang mo paglaw kasi sa Psalms 31 verse 24. Kay amo ini ang nagapabakod sang atong tagipusoon ang nagalaom sa Dios. Kung di ka maglaom sa Dios, luya ang imong tagipusoon, luya ang imong lawas, mapatay ka. Pero kung nagalaom ka sa Dios, nagabaskog ka, nagaayo ka, mga kauturan, kaya mo niyang purong sa Ginoo. Ang Dios amang paglaom naton tanan, ganit pag hindi pagdula ang imong paglaom sa Dios, ngayon mong ginalagad na binasimba, sining ni Haring Solomon, mintras buhi ang tao, may paglaom. Amen. Tanang kita may paglaom. Praise God. As long as you have prayer, you have real hope. Hindi ka maguntat pangamuyo, kay ara din ang paglaom mo. Kung mga muyo ka, tago mo ang atong Ginoo, ay siya amo ang paglaom naton. Sige ka lang pangamuyo adlaw kagabi, may ara ka real hope. Praise God. Tutuod nga paglaom nga halin sa Dios. Amo na nga ang paglaom naton hindi madula. Bangod ang prayer naton wala nagauntat, ganito ka magkinamad sa mga pagpangamuyo o panawag kami sa Dios kay ara din ang paglaom naton. Amen. Usa sa sining nga mga tinion. Salamat nga atong paglaom mga kauturan. Siling sa Hebrews 6:19, nagikan ini sa pulong kag sa mga promesa sa Dios. Praise God. Matthew 24 verse 35. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Ara-irang atong paglaom, bisan pang langit kag duwa magataliwan, apan nang yung mga pulong wala nagabalik na hindi matuman. Dali hindi mo pag-ilikaw, kag bayaan ang pulong sa Dios, siling sa Hosea mga uturan, aton bulay-bulayon ang pulong sa Dios adlaw kag gabi. Kag siya magaupod sa imo, tuptob sa katapusan sang imo kabuhi upod panihon. Amo nang pulong sa Ginoo nga karon nga adlaw, salamat imong nagatian nga naghatag sa imong paglaom kag kusog upod kabuhi kaluhan kag kaluwasan. Kapag imo ini